Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang napakahalagang katuruan sa ating pananampalatayang Islam ay ang pagiging marangal sa mga magulang, o kaya ay pagiging mabuti, pagiging masunurin sa mga magulang. Kabilang sa makakapagligtas sa isang tao ang kanyang pagiging masunurin sa kanyang mga magulang, sa ama, sa ina, at kabilang naman sa kapahamakan ng tao ay ang kanyang pagsuway, ang kanyang paglapastang sa kanyang mga magulang. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ina-advise sa ating lahat, ang ating pagiging mabuti, ang ating pagsunod, ang ating pagiging masunurin sa ating mga magulang. Ang ating mga anak, dapat ay i-advise natin palagi sa kanila ang tinatawag na birrul walidain. Kung titingnan natin ang naisalaysay ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfuhu, thumma raghima anfuhu, thumma raghima anfuhu. 3 beses paulit-ulit sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ng raghima anfuhu ay nakasubsob ang kanyang ilong sa lupa, sa putik. Nakadikit ang kanyang ilong sa putik. Pagkatapos ay nakasubsob o nakadikit ang kanyang ilong sa putik. Pagkatapos ay nakasubsob o nakadikit ang kanyang ilong sa putik. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Nasa kahihiyan ang tao. Nasa malaking kapahamakan ang tao. Sino itong tao na ito? Kaya ang mga sahaba ay nagtanong kay Propeta, qila man ya Rasulullah? May nagsabi sa Propeta, sino po usugo ng Allah? Qala man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadkhulil jannah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang maabutan niya o sino mang naabutan niya ang kanyang mga magulang sa panahon ng katandaan, sa panahon ng matanda na ang kanyang mga magulang. Ibig sabihin, bakit nabanggit dito sa hadis na ito na katandaan o matanda na? Kasi mas lalong nangangailangan o mas higit na nangangailangan ang mga magulang kapag sila ay talagang matanda na. Man adraka walidayhi indal kibar. Sino mang naabutan niyang kanyang mga magulang sa panahon ng katandaan o sa panahon ng matanda na. Ahadahuma aw kilayhima. Isa man sa kanila ang naabutan niya o kaya ay dalawa na sila na naabutan niya. Thumma lam yadkhulil jannah. Pagkatapos ay hindi rin siya makakapasok sa paraiso. Hindi siya makakapasok sa paraiso dahil sa nilapastangan niya ang kanyang mga magulang. Pinabayaan niya ang kanyang mga magulang. Hindi niya inalagaan ang kanyang mga magulang na lubos na nangangailangan ng pag-aalaga, higit na nangangailangan ng pag-aruga ng anak ang kanyang mga magulang kapag sila ay umabot na sa katandaan.
yung magkaroon ka lang sa puso mo ng ibig sabihin pagtanggi sa iyong mga magulang ay ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. Ano kaya kung lapastangan mo na? Ano kaya kung sumbatan mo na ang iyong magulang? Ano kaya kung hindi mo na pakikinggan ang iyong magulang? Isa sa nakasalalay sa atin, sa ating pagpasok sa paraiso, ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamagitan ng ating mga magulang, mga kapatid. Kaya butihin natin ang ating mga pakikitungo sa ating mga magulang. Ang ating mga anak, ipangaral natin sa kanila ang mabuting pakikitungo nila sa kanilang mga magulang. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang mag-ama na tatawid sila sa tulay na may pagkadelikado, ang tatay at saka ang kanyang anak na babae, at sinabi ng tatay na, anak, kumapit ka ng malakas sa aking kamay dahil baka mahulog ka. Mahulog ka. Sabi ng bata, hindi. Bakit? Hindi ako kakapit sa iyong kamay. Nagtaka ang kanyang tatay kung bakit. Ayaw niyang kumapit, ayaw niyang humawak sa kamay ng kanyang tatay. Ang gusto niya, tatay niya ang humawak sa kanya. Tinanong ng kanyang tatay at sinabi ng anak, sabi niya, kung ako ang hahawak, kung ako ang kakapit sa iyong kamay, hindi ko makakayanan ay mabibitawan kita at mahuhulog ako. Pero kung ikaw ang hahawak sa aking kamay, ay kailanman ay hindi mo ako bibitawan. Ganyan ang pagmamahal ng mga magulang, mga kapatid. Pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak, kaya suklian natin bilang mga anak ang pagmamahal natin sa ating mga magulang habang sila ay nabubuhay pa. Kung sila ay namatay na, sikapin natin na malaman o makilala kung sino yung pinakamalapit sa kanila at bigyan natin ng mabuting pakikitungo. Ang sino mang mga tao na mga matalik na mga kaibigan ng ating mga magulang, tulungan natin, pakitunguhan natin sila ng magandang pakikitungo, alang-alang sa ating mga magulang, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang pagiging marangal, pagiging mabuti sa mga magulang ay kabilang ito sa malaking karapatan. Karapatan ng Allah ang sambahin natin siya at huwag tayong gumawa ng anumang pagtatambal sa Kanya at maging mabuti tayo sa ating mga magulang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. At sambahin ninyo ang Allah, ipinag-utos ng Allah, at sambahin ninyo ang Allah. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. At huwag kayong magtambal sa Kanya ni isa man, uni katiting na pagtatambal. Ano mang klaseng pagtatambal, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, o kaya ay gawaing shirk. Ano mang klaseng gawaing shirk, ay iwasan natin ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Wa bil walidayni ihsana, at maging mabuti ang pakikitungo sa mga magulang, maging marangal sa mga magulang. Kaya bilang paalaala sa ating lahat, bilang mga Muslim, ibig sabihin ng ating mabuting pakikitungo. Kahit na tayo na ay Muslim na, at sila ay hindi mga Muslim, dapat ay laging mabuti pa rin ang ating pakikitungo sa ating mga magulang. Kasi kung babalikan natin si Asma, na anak ni Abu Bakar As-Siddiq, na kapatid ni Aisha radhiyallahu anha, si Asma ay sinabi niya, qadimat alayya ummi wa hiya musyrika fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, dumating sa akin ang aking nanay na siya ay musyrika. Siya ay nagtatambal sa Allah.
siya ay sumasamba ng iba sa Allah. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasi nung dumating na siya, ay pinahinto muna siya ni Asma para bagang nagalinlangan siya na papasukin sa kanyang pamamahay si Asma na asawa ni Zubair bin al-Awwam, para bagang nagalanganin siya na papasukin sa kanilang pamamahay dahil siya ay musyrika, dahil siya ay hindi Muslim, dahil nagtatambal sa Allah. Nagtanong muna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagtanong ako, naghingi ako ng kasagutan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu, at sinabi ko, sabi ni Asma, inna ummi qadimat wa hiya raghibah. Katotohanan ng aking nanay ay dumating sa akin. Siya ay raghibah. Kanina, ang sinabi niya musyrika, ngayon sinabi niya raghibah. Anong ibig sabihin ng raghibah? Kasi dumating siya kay Asma, mayroon siyang dala-dalang regalo kay Asma. Naghahangad din. Naghahangad. Anong ibig sabihin ng naghahangad? Nagbigay siya ng regalo, naghahangad din na bigyan siya ni Asma o kaya ay bigyan ng anumang ibibigay sa kanya, salapi o anumang bagay. At naghahangad din ng maging mapalapit sila sa isa't isa. Umapalapit si Asma sa kanya o lumapit sa kanya si Asma. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, si Asma ay kabilang sa mga naunang mga sahaba na babae ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mananampalataya, malakas ang kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Afa asilu ummi, yan ang tanong niya kay Propeta. Afa asilu ummi, kinakailangan ba na ipagpapatuloy ko ang pakikitungo sa aking nanay, sa aking magulang? Patutuloyin ko na siya, pakikitunguhan ko na siya, marangal ang aking pakikitungo. Kailangan ba talaga? Dahil siya ay sumasamba. Wala nang higit na malaking kasalanan ang pagsamba sa iba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsamba sa iba sa Allah, napakalaking kasalanan. Wala nang humigit dito ng kasalanan. Ang Allah ang lumikha sa atin. Ang Allah ang nagbigay sa atin ng buhay. Ang Allah ang nagbigay sa atin ng katawan, ng kaluluwa. Ang Allah ang nagbigay sa atin ng pagkain. Ang Allah ang nagbigay sa atin ng inumin. Ang Allah ang nagbigay sa atin ng hangin para tayo ay makahinga. Pero ang sinasamba ay ang bato, ang sinasamba ay ang bakal, ang sinasamba ay ang kahoy, ang sinasamba ay anumang mga bagay na gawa-gawa lamang. Ito ang pinakahigit na malaking kasalanan. At kapag namatay ang isang tao, dito ay talagang wala nang ibig sabihin kapatawaran. Kaya doon nagalanganin si Asma. Afa asilu ummi, kailangan ba ipagpapatuloy ko na? Normal. Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam. Oo. Sili ummak, ipagpatuloy mo ang mabuting pakikitungo. Ipagpatuloy mo ang marangal na pakikitungo sa iyong nanay. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Hindi porket Muslim na tayo, nasa katotohanan tayo, at hindi na natin suportahan ang ating mga magulang o kaya hindi na natin pakikitunguhan sila ng ibig sabihin ng mabuting pakikitungo, marangal na pakikitungo, kaya ay pagsabihan na natin sila ng masama. Kahit pa sila ay hindi sumusunod sa pananampalatayang Islam o hindi makikinig sa ating mga paanyaya sa kanila, sumasamba sa anumang bagay, kahit na pinakamalaking kasalanan, pero kailangan pa rin na tuloy-tuloy ang ating mabuting pakikitungo sa ating mga magulang. Yan ang kahalagahan sa ating pananampalatayang Islam. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, huwag putulin ang relasyon ng anak sa kanyang mga magulang. Kahit pa na hindi siya Muslim o kahit pa na hindi siya nananampalataya. Pero huwag naman sundin kung ang ating mga magulang ay mag-uutos ng ibig sabihin labag sa pananampalatayang Islam o kaya ay magbabawal na yun naman ikautusan sa pananampalatayang Islam, ay huwag nating sundin. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Katulad ng tayo ay Muslim na halimbawa at pipigilan tayo ng mga magulang, sasabihin nila sa atin na hindi kita mapapatawad, hindi ka magiging welcome sa pamamahay na ito, hindi kita kakausapin
kung hindi ka babalik sa ating relihiyon, sa pagiging Kristiyano, hindi natin pwedeng sundin yun, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Pero ganun pa man, ano man ang kanilang mga sinasabi sa atin, kinakailangan pa rin natin ang mabuting pakikitungo, umarangal na pakikitungo sa kanila, sa ating mga magulang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.